Eksaktong alas 3 ay tumunog ang kampana at kasabay nito ay tumigil ang mundo. Napansin ni Linda na hindi na gumagalaw ang mga dahon sa labas. Ang hangin tuluyang nawala at ang pinakanakakatakot ay walang kahit na anong tunog na maririnig maliban sa tunog ng kampana. Lola, may nakita po ako. Biglang nagdilim ang paligid at mula noon ay hindi na muling nakita si Linda. At may mga nagsasabi na tuwing Biyernes Santo ay may isa ng bagong babae ang makikita na kasama sa prosesyon ng mga taong walang muka. Magandang araw sa inyo. Ang kwentong aking ibabahagi ay totoong kwento na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Tahimik ang baryo San Felipe tuwing mahal na araw. Para bang pati hangin ay natatakot na gumalaw. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol. At kahit ang mga ibon ay walang makikitang lumilipad sa himpapawid. 2006 nang muling umuwi si Linda sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Matagal na siyang hindi nakakabalik doon. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. At ang tanging naiwan niyang kamag-anak ay ang kanyang lola na ngayon ay mahina na at na hindi na gaanong nagsasalita. Pagdating niya ay may kakaibang katahimikan na tila ba tahimik ang mundo. Lola, bakit parang walang tao? Hindi agad sumagot ang kanyang lola at baka sa mukha nito ang takot. Sandaling natahimik ang matanda bago ito nagsalita. Kapag narinig mo ang kampana ay wag na wag kang lilingon. Ngunit hindi mawala sa isip nito ang sinabi ng kanyang lola. Mabilis na lumipas ang oras at pagdating ng hapon ay lalong naging tahimik ang lugar. Eksaktong alas 3 ay tumunog ang kampana at kasabay nito ay tumigil ang mundo. Napansin ni Linda na hindi na gumagalaw ang mga dahon sa labas. Ang hangin tuluyang nawala at ang pinakanakakatakot ay walang kahit na anong tunog na maririnig maliban sa tunog ng kampana. Hanggang sa may bumulong sa kanya. Linda. Sino yan? Sino yan? Ang tanong ni Linda. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana at doon ay nakita niya mga taong naglalakad sa labas ng bahay. May suot na puting-puting kasuotan. Mapuputla ang mga balat. At ang pinakanakakatakot ay walang muka ang mga ito. Kinilabutan si Linda at hindi makapagsalita. Gusto niyang kumilos, ngunit hindi siya makakilos. Isa-isa silang dumadaan at tila may prosesyon ng mga kaluluwa. Sa gitna nila ay may isang batang babae. Marumi ang kanyang kulay puting damit at tila bigla itong huminto. At kahit wala itong muka, ay ramdam ni Linda na nakatingin ito sa kanya. Dahan-dahan itong nagsalita. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. At biglang sumara ang pinto ng bahay. Kaya't naitulak si Linda palabas ng bahay. Ngunit tila wala itong naririnig. Unti-unting lumapit ang bata sa kanya. Hanggang sa tumigil ang lahat. Biglang naglaho ang mga anino. Nawala ang mga bulong nila. At ang katahimikan ay napalitan ng huni ng kuliglig sa gabi na
Nang magmulat ang mata ni Linda ay madilim na ang paligid. Lola, may nakita po ako. Ang umiiyak niyang sabi. Kinabukasan ay nagtanong si Linda sa mga matatanda sa baryo at doon niya nalaman ang madilim na katotohanan. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay ay isang dating lumang simbahan at nasunog ito maraming taon na ang nakalilipas. Kasalukuyang nagmimisa ang pari noon bago gawin ang prosesyon. Nahagip ng kandila ang kortinas sa bintana ng simbahan. Mabilis na kumalat ang apoy. Dahil nasa likurang bahagi ito, kaya't hindi agad napansin ng mga tao. 3:00 ng hapon nang maganap ang sunog at maraming tao ang namatay. Simula noon, tuwing 3:00 ng hapon, Biyernes Santo, ay bumabalik sila, nagmamakaawa at naghihintay na iligtas sila. Simula noon hanggang ngayon, tuwing sasapit ang mahal na araw, 3:00 ng hapon ay naririnig ang tunog ng kampana. Ang buong akala ni Linda ay tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, nagising siya sa tunog ng kampana. Sumilip siya sa bintana at nandoon ang batang babae. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likod nito ay nakatayo ang iba pang mga kaluluwa. Sumama ka sa akin. Biglang nagdilim ang paligid. At mula noon ay hindi na muling nakita si Linda. At may mga nagsasabi na tuwing Biyernes Santo ay may isa ng bagong babae ang makikita na kasama sa prosesyon ng mga taong walang muka. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment na rin para sa mas marami pang kwentong hatid ng Hiwaga sa Dilim.